Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng House of Franchise at Siomai King. August is Breastfeeding Month, and mula pa nung naging senador ako, which is almost 20 years ago, lagi kong tinatakalakay ang kahalagahan ng breastfeeding. Kaya napakalapit sa puso ko ang mga tao na katulad ko na may vision na sana ang lahat ng maipanganak na batang Pilipino maging breastfed child. And talagang life calling na namin is ang itaguyod ang breastfeeding and to use a term, normalize breastfeeding. So it is my honor na makasama natin ngayon si Ines Avellana Fernandez. Hello, Ines! I'm so happy to see you again. Ako din, from my heart. Masaya din ako sa'yo. So, alam niyo si Ines, una kong nakilala, yun nga, na batang-bata pa akong senador noon. At ay tinuturing ko kayong one of my mentors because when I became a senator, ang dala ko lang is my experience as a breastfeeding mom. Through her support, naging batas itong expanded breastfeeding law. So, Ines, paano nagbunga ang arugaan? And ano ba yung layunin nitong advocacy mo? Kasi maraming mga mami, mga nanay, lumalapit sa amin. O pinag-uusapan namin, dahil mga mami din kami, na, teka, hindi natin napag-aralan sa college. Hindi nga. Ang mothering, parenting, sige, tayo na lang. Tayo na lang maghanap ng solusyon, base sa experience natin, at magtulong-tulungan tayo kung ano ba nararapat. Well, tayong mga breastfeeding advocate, pare-pareho tayong may mga kwento, di ba? Yung kwento ko, and I'm sure naalala mo yon na yung personal ko is, I want to continue breastfeeding kasi yan din yung bond ko sa anak ko. Yan din yung mabibigay ko sa kanya. Menos man yung oras na mabibigay ko sa kanya dahil ako'y naghahanap buhay. Pero yung breast milk ko, walang ibang makakapagbigay, di ba? So, kinarir ko yun. As in, I really consider it part of my career na ma-breastfeed ko yung mga anak ko. At kung gusto, may paraan. But sometimes it's really hard. Sabi mo nga. Kailangan may suporta. Yun. And that's where you come in, right? So, tell me, what kind of support do you give the mothers from the time na buntis pa lang sila or kakapanganak lang, what kind of support does Arugaan? Kaya nagbuo kami ng mother support. Kasi, ano yan helpline. Kahit 2 o'clock in the morning, yan yung sa mga gabi, doon talaga nagkakaroon engorgement, tapos nagkakaroon colic ang mga baby. Kaya, kailangan nila talaga ng sa telepono lang, okay na. They can call, text, di ba? Pero nagbibisita kami kahit gabi. Yeah. Through this network of mothers, syempre, di mo naman kaya mag-isa, nag-iisa ka lang. But it's the network of trained, and do you call them, lactation specialist ba sila? Mother support group Mother muna. Support group. Tapos nag-specialize sa breastfeeding counseling. Tapos nag-develop pa into lactation massage specialist. Wow! Let's also address the fathers, ha? Mga tatay, may role kayo. Yung sabi mo nga, mother support. Sino pa bang number 1 supporter kung hindi si father, di ba? Family members. The family and even the siblings, right? Okay, ma-educate na sana as early as possible. At sana, magabayan na siya ng support group. That's where the Rooming In Act of the late Senator Angara was very important. Kasi sabi doon, pagkapanganak na pagkanak, idikit na sa nanay, right? Yes. So, after that, nanganak yung aking law naman na the expanded breastfeeding. Yun naman yung legislative history. For working women. Kasi lagi na lang nirarason, pag working women, di makakapagpasuso. Kaya laking tulong talaga yung ipinalabas mong Expanded Breastfeeding Promotion Act. So, idikit natin sa kwento mo. So, meron na siyang counseling, and then naturuan siya what to do, like pag nanigas ang breast mo, positioning, proper latch. Minsan, akala, nakadumidede na, hindi pala mahirap to. Pagtingin mo, hindi pala nakadikit. Nakaganon lang yung bibig ng baby sa nipple mo, tapos hindi naman nasasak. Magkakakrack nipple yun. Magkakakrack ka pa. Kaya dapat tamang hakam at salong kip-kip ang pagpuposisyon. Kaya inaaral yun. Kaya kailangan talaga ng gabay sa nanay. Yes. Sa batas ko, yung expanded breastfeeding law, may karapatan ang isang employee at obligasyon ng employer na bigyan ng time ang nanay na ilabas na yung gatas niya, mag-pump siya. That's where my law came in also na
meron tayong lactation rooms and lactation time for the mothers na, and ito'y panawagan ko sa mga companies, it's a law po, batas yan. And we have our own here in the Senate, which I'm told na nakita mo na, we'll show that kasi we're very proud because requirement nga ng law yun. So sabi ko, kailangan may ganyan tayo sa Senate. And when I was in the House of Representatives, nagawa din natin yan, nalagyan natin ng lactation room ang House of Representatives. And then, ang next term naman, yung sister-in-law ko na si Lani na ngayon ay mayor ng Taguig, dinagdagan pa niya. Kasi at that time, yung brother ko si Alan ang speaker. So, inano ni Congresswoman Lani at that time na madagdagan pa yung sinumulan ko. Kasi malaking-malaki yung complex ng House of Representatives. Nanonostalgia ako kasi kahit papano, marami na rin tayong narating to help these mothers. We have so much to talk about, but meron tayong part 2 to be continued. Can I invite you to our show? Hindi mag-e-endo ng ating relationship because Cayetano in Action with Boy Abunda wants to support your beautiful programs and we'll start with an event in Pateros. So we're having a breastfeeding seminar for the parents there, and we're so happy to welcome you to Pateros. Salamat. Ang naituro sa akin ni Nanay Ines, nung more than 20 years na nasa Arugan ako and counting, is una, naging matatag ako sa life ko. Daming naituro si Nanay Ines sa akin. Kumbaga, parang isa siya sa nag-mold sa akin. So, kaya hanggang ngayon, sobrang thankful ako sa kanya. Si Nanay Ines, siya yung tipo talagang, makikita mo sa kanya yung pagiging isang nanay. Talagang mas tinututukan niya, lalo na yung mga nangangailangan na nanay din, pagdating sa pagpapasuso. So, si Nanay Ines yung tipo rin na nanay, as usual, nanay na paalalahanan ka kung ano yung mga dapat at tamang gawin bilang isang nanay din. Then, tuturuan ka rin niya kung paano mo rin ito mababahagi sa ibang nanay. Nagpapasalamat ako kay Nanay Ines at sa Arugaan dahil naging isa akong better version of my life. Nagpapasalamat ako sa Arugaan at kay Nanay Ines dahil hindi ako magiging isang mabuting ina. At the same time, kung nasaan ako ngayon bilang isang lactation and breastfeeding counselor na nakakatulong din sa kapwa nanay. Maraming salamat for all the things that you do for nanays and for the world. Taos-pusong nagpapasalamat. Salamat. Thank you. For me, that's so profound yung sinabi mo, ha? Na one of the most important things in life, motherhood, pero hindi tinuturo sa school ito. So thank you for what you're doing. Salamat. Can I just share with all of you how relevant this is? After I did the interview with Ines, the next day, siya naman tumungo dun sa Pateros para sa seminar. Ako naman, we had our Education Commission quarterly meeting. And yung area that I'm assigned is early education and basic education. Yung, di ba, nasa news naman yun, Kuya Boy, na ang baba ng performance ng mga children natin, yung sa school academics nila, like, a lot of our 10-year-old can't even read properly, okay? So dun sa aming research sa early education, yung preschool, from birth to 2 years old, to 4 years old, 5 years old, we trace it back to the lack of proper nutrition for these babies. And breastfeeding is the cheapest and the most affordable and the most nutritious. So I just want everybody to accept that fact na that begins with the mom's health, pagbuntis siya, and then habang baby yun. So yung breast milk talaga, it's so important. Alam na ng marami ang kasagutan nito, pero pakiulit lang natin, Nanay Ines, bakit napakahalaga ng breastfeeding? Dahil po yan ang regalo ng Diyos. Perfect food, superfood, at medicine at the same time.
So, wala nang mamamatch. No amount of technology can match God Up made. to now. At ang nakakatuwa ko nito, nung binabasa ko po ang inyong kwento, mahigit 1 milyon na mga nanay na ang mga buhay whose lives you have touched. Touch. Maraming. So, Ines, we have a small gift from Kuya Boy, Alan and I, Cayetano in Action with Boy Abunda. It's a cash gift to help with your advocacy. This is not much, but what comes with this is also a gift bag with breastfeeding essentials, yung malong, pangtakip, and then yung virgin coconut oil na ikaw din naman na nag-recommend ng lactation massage. And speaking of, ano ba yung pwedeng ituro? Yun nga, so what was born out of the Education Commission hearings, no? Kaya pagdidikit-dikit ko lahat to, na meron tayong TESDA, di ba, Al? So with your permission, I would like now to officially communicate with TESDA to make that a program. Imagine lactation massage. So, di ba, Al, ang ganda nun? So, itong advocacy, nagiging professional na. And then, idagdag na natin dun yung parenting and everything we want. Di ba? Perfect. Yun. So, ito yung aming munting regalo. Maraming salamat. Maraming salamat po. Salamat. Kahit lahat po kami tayo ay makinanay. Yes. Maraming salamat. Huwag po kayong alis dahil marami pa po ang magaganap na masaya at marami pa tayong mga leksyon na matututunan dito lamang po sa... Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng House of Franchise at Siomai King.